Mga kababayan nating seniors, kung kayo ay 60 o 65 pataas, pakinggan ninyo ito ng mabuti dahil ang bait na ito ay para sa inyo at sa inyong pamilya. Meron akong isang napakahalagang balita na kailangan ninyong marinig bago pa makarating ang Abril 10. Hindi ito chismis. Hindi ito gawa-gawa. Ito ay nakumpirma na ng gobyerno. At kung hindi kayo makaalam nito ngayon, maaari kayong mapag-iwanan o mas malala pa, maaari kayong mawalan ng pera na para sa inyo na talaga. Nung nakaraang ilang linggo, marami sa inyo ang nagtanong sa akin. Mga lolo at lola, mga retirado, mga miyembro ng SSS at GSIS tungkol sa balitang 12,000 na ayuda. Totoo ba yon? Makukuha ba namin yon? Ngayon nasagot na ang tanong na yon. Oh, totoo ito. At ang pinakamahalagang bagay na kailangan ninyong malaman ay kung paano ito makukuha, kung sino ang kwalipikado at kung bakit ang Abril 10 ang pinakamahalagang petsa para sa marami sa inyo ngayong buwan. Ngayon, huwag kayong umalis kahit sandali dahil sa video na ito, pag-uusapan natin ang lahat. Ang 12,000 ayuda, ang inyong regular na pensyon, ang mga posibleng pagbabago sa payout schedules, ang mga tips para hindi kayo mapag-iwanan ng opisina at ang isang bagay na hindi maraming tao ang nakakaalam, ang mga hidden benefits. Nabimasin makwada nyo lasinid ang tamang tanong na itatanong. Kaya manatili kayo dahil ang impormasyong ito ay maaaring magbago ng inyong buhay ngayong buwan. Magsimula tayo sa simula. Ang 12,000 na ayuda na ito ay bahagi ng patuloy na programa ng gobyerno para sa mga indigent senior citizens o yung mga matandang Pilipino na walang sapat na kita o pensyon. Sa ilalim ng Expanded Senior Citizens Act o Republic Act 9994, ang mga senior na 60 taong gulang pataas at kwalipikado bilang indigent ay may karapatang tumanggap ng social pension mula sa DSWD, ang Department of Social Welfare and Development. Ngayon, ang tanong na lagi nating naririnig ay, magkano ba talaga ang kasalukuyang rate ng social pension na inaprubahan ng gobyerno ay 1,000 bawat buwan para sa mga kwalipikadong indigent seniors. Pero dahil ang pamamahagi ay madalas na quarterly, ibig sabihin 3 buwanan, ang maraming senior ay tumatanggap ng 3,000 sa isang pamamahagi. Ngayon ang tanong mo siguro ay bakit P12,000 ang sinasabi nila? Ang sagot dito ay ito. Ang 12,000 ay kumakatawan sa 4 na quarter o isang buong taon ng social pension na minsan ay ipinapadala ng sabay-sabay para sa mga delayed na benepisyaro. Para sa ilang probinsya, may backlog pa rin mula nung nakaraang taon. At ang Abril 10 ay isa sa mga itinalagang araw ng pamamahagi sa maraming lugar. Kung kayo o ang inyong mahal sa buhay ay nakalagay na sa listahan ng DSWD bilang indigent senior, kailangan ninyong makipag-ugnayan sa inyong lokal na OSCA, ang Office for Senior Citizens Affairs. Bago ang Abril 10, huwag kayong maghintay na lang. Pumunta kayo, magtanong kayo at siguruhin ninyong updated ang inyong impormasyon. Ngayon pag-usapan naman natin ang inyong regular na pensyon para sa mga miyembro ng SSS at GSIS. Maraming nagtanong sa akin, may pagbabago ba sa schedule ng aking pensyon ngayong Abril? Ang sagot ay depende sa inyong payment channel. Para sa mga pensyonero ng SSS na tumatanggap ng kanilang pensyon sa pamamagitan ng Union, Bangko Pesonet, ang karaniwang release date ay sa unang linggo ng buwan. Pero dahil ang Abril 9 ay isang holiday, ang araw ng kagitingan, ang ilang bangko ay maaaring mag-adjust ng kanilang processing, kaya ang marami ay inaasahang makatanggap ng kanilang pensyon sa paligid ng Abril 10, lalo na kung ang kanilang bangko ay nag-debit ng isang araw na mas maaga upang maiwasan ang backlog ng holiday. Para sa mga pensyonero ng GSIS, ang schedule ay karaniwang mas predictable. Ang pensyon ay directly credited sa inyong GSIS card o bangko bawat ika-15 ng buwan. Pero ang ilang pensyonero na nagsimulang tumanggap ng kanilang pensyon, kamakailan lalo na yung mga bagong retirado mula noong 2024 pataas ay maaring makaranas pa rin ng delay habang ang kanilang account ay fully processed ng GSIS. Kung kayo ay nasa sitwasyong ito, huwag kayong mahiyang tumawag sa GSIS hotline sa 18,847-4747 para ma-follow up ang inyong account status. Ito ay isang bagay na gusto kong ulitin. Huwag kayong mag-assume na automatikong darating ang inyong pension lalo na kung bago kayo sa sistema o kung may kamakailang pagbabago sa inyong bangko o address. Aktibo kayong subaybayan ang inyong account. At ngayon, pag-usapan natin ang
Isang bagay na hindi maraming senior ang gustong marinig pero kailangan ninyong malaman. Meron itong tinatawag na pension deductions o clawbacks. Ibig sabihin may mga pagkakataon na ang inyong pensyon ay maaring mabawasan ng SSS or GSIS nang walang abiso na lubos na maintindihan ninyo. Una, kung meron kayong natitirang SSS loan tulad ng salary loan, calamity loan o loan, ang mga ito ay maaaring i-deduct mula sa inyong buwanang pensyon. Halimbawa, kung ang inyong pensyon ay 5,000 bawat buwan pero meron kayong 30,000 na outstanding na SSS loan, ang SSS ay maaaring mag-deduct ng hanggang 500 bawat buwan hanggang mabayaran ang utang. Kaya ang inyong net na matanggap ay magiging traits 500 lamang. Marami ang nagugulat dito sa una nilang pensyon. Pangalawa, para sa mga GSIS pensyero, kung mayon kayong GSIS, policy loan or emergency loan na hindi pa nabayaran nung aktibo pa kayo, ang mga ito ay kukunin din mula sa inyong buwanang GSIS pensyon. Ang magandang balita ay maaari ninyong humingi ng loan restructuring sa GSIS upang mabawasan ang buwan ng deduction at mapanatiling mas mataas ang inyong net pension. At ang ikatlong bagay na dapat ninyong malaman ang Medicare o PhilHealth Premium. Kahit retirado na, kayo ang ilang pensyonero na may aktibong employer contributions noong buhay pa ng kanilang kontrata ay maaaring may adjustment sa PhilHealth deductions. Siguraduhin alam ninyo kung ano ang aktwal na binabawas sa inyong pensyon bawat buwan at bakit. Ito ang seksyon na talagang gusto kong marinig ninyo ng mabuti dahil maraming senior ang tumatanggap ng kanilang pensyon bawat buwan pero hindi nila alam na may iba pa silang mga benepisyo na hindi nila na-avail. Una, ang SSS Funeral Benefit. Kung ang miyembro ng SSS na namatay kahit pensyonero na, ang pamilya ay may karapatang mag-claim ng 20,000 na funeral benefit. Pero alam ninyo ang nakakalungkot, maraming pamilya ang hindi nag-aasikaso nito dahil hindi nila alam o nagtaka kung kwalipikado pa ba sila. Ang sagot, oo, kwalipikado kayo. Huwag hintayin ang taon bago mag-file. Mag-file kayo sa loob ng 3 taon mula sa petsa ng kamatayan. Pangalawa, ang SSS Sickness Benefit at ang GSIS Enhanced E-Card. Kung kayo ay hospitalized bilang isang miyembro o dependent ng aktibong miyembro, maaaring kayo ay kwalipikado para sa PhilHealth coverage na hindi ninyo alam. At ang GSIS E-Card maliban sa pensyon, ay maaari rin itong gamitin bilang ATM sa mga partner banks na walang service charge. Ito ay isang maliit na bagay pero malaki ang maitutulong sa inyong pangaraw-araw na buhay. Pangatlo, ang Senior Citizens Discount. Alam naman nating lahat ang 20% discount at VAT exemption. Pero alam ba ninyo na maaari rin kayong mag-avail ng libreng medicine sa mga accredited government health centers gamit ang inyong senior ID at Oscar booklet? Marami ang hindi nito na-avail dahil hindi alam na kailangan nilang mag-register sa kanilang lokal na OSCA para makakuha ng booklet. Ngayon, kaunting praktikal na payo para sa mga plano ninyong pumunta sa SSS o GSIS office ngayong Abril para sa inyong ayuda o pension concerns. Una, kung sa pumunta kayo ng maaga, mas maaga sa 7 o 8 miles ng umaga. Alam nating lahat na matagal ang pila sa mga government offices at ang mga senior, mapagod kung tatayo ng matagal. Magdadala ang maraming SSS at GSIS branches ng priority lanes para sa mga senior citizens. Pero mas maaga pa ring pumunta upang maiwasan ang mainit na tanghali. Pangalawa, siguraduhing dala ninyo ang lahat ng kailangan. Para sa SSS, dalhin ang inyong SSS card o number, isang valid ID tulad ng Senior Citizens ID o Phil's ID at isang kuryente o tubig na bill para sa proof of address. Para sa GSIS, dalhin ang inyong GSIS card, inyong retirement papers at kahit na isang photocopy ng lahat ng dokumento. Ang pag-uwi dahil sa kulang na dokumento ay nakakadismaya lalo na para sa ating mga matanda. Pangatlo, maaari rin kayong gumamit ng MySS, portal online kung meron kayong internet access sa bahay o sa inyong anak. Maraming concern tulad ng loan balance inquiry, contribution history at benefit status ay maaring gawin online nang hindi na kailangang pumunta pa sa opisina. Hilingin sa inyong anak o apo na tulungan kayo dito. Isa pa sa mga madalas na tanong, binabayaran ba namin ng buwis ang aming pensyon? Ang maikling sagot, hindi sa Pilipinas. Ang mga pensyon mula sa SSS at GSIS ay hindi kasama sa taxable income. Ito ay malinaw na nakasaad sa tax code at pinagtibay ng Bureau of Internal Revenue. Kaya kahit magkano ang inyong buwan ng pensyon, hindi kayo mananagot sa income tax dahil dito.
Ngunit at ito ay mahalagang ngunit kung kayo ay nagtatrabaho pa rin kahit retirado na o kumikita pa rin ng kita mula sa negosyo o upa ng lupa o bahay, ang kita na iyon ay maaaring taxable. Di ang pension ay hindi taxable pero ang ibang pinagkukunan ng kita ay maaaring taxable pa rin. Kung kayo ay nasa ganitong sitwasyon, mas mabuting kumonsulta sa isang accountant o sa BIR mismo para malinawan. At bago tayo mag-wrap up, gusto kong ibahagi ang isang simpleng estratehiya para mapakinabangan ninyo ng husto ang inyong retirement income ngayong Abril at sa mga darating pang buwan. Una, kung meron kayong SSS at iniisip ninyo kung saan mag-deposit ng inyong pensyon, piliin ang isang bangko na malapit sa inyo at walang maintaining balance requirement. Ang Land Bank at DBP ay madalas na ginagamit ng mga pensyonero dahil sa kanilang serbisyo sa seniors at kanilang malawak na network ng ATM sa probinsya. Pangalawa, kung kayo ay kwalipikado para sa parehong SSS pensyon at ang DSWD social pension, siguraduhin ninyong nakakuha kayo ng dalawa. Maraming seniors ang hindi alam na maaari silang makatanggap ng pareho lalo na kung ang kanilang SSS pension ay mababa. Makipag-usap po sa inyong lokal na Oscar at DSWD para malaman kung kwalipikado pa rin kayo para sa social pension supplementation. At panghuli, huwag kayong mahiyang humingi ng tulong sa inyong mga anak, sa inyong mga apo, sa inyong kapitbahay na nakakaalam ng internet. Ang impormasyon ay napakaraming halaga ngayon at ang hindi pag-ask ay maaaring magastos sa inyong bulsa. Mga mahal nating seniors ang inyong mga tao ng pagtrabaho, ng pagbabayad ng kontribusyon, ng pag-aalaga sa inyong pamilya. Lahat ng iyon ay may katumbas na benepisyo ngayon. Huwag ninyong hayaang mawala ang anumang piso na para sa inyo. Ang 12,000 na ayuda, ang inyong regular na pensyon, ang mga hidden benefits na hindi pa ninyo na-avail, lahat ng ito ay para sa inyo. Ibahagi ninyo ang video na ito sa inyong mga kaibigan, sa inyong mga kapatid na retirado, sa inyong mga magulang na maaaring hindi pa nakakaalam ng mga impormasyong ito. At kung meron kayong tanong, i-comment ninyo sa baba. Nandito ako para sagutin ang bawat isa sa inyo. Ingat lagi kayong lahat. Mabuhay ang ating mga seniors.